I'm not going viral. And that's okay because actually I don't know if that's okay. I had may mga ilang videos ako na nag-viral na hanggang ngayon patuloy pa rin na kumbaga patuloy pa rin na lumalaki yung views, tumataas yung engagement. Pero siguro nahihirapan ako na paulit-ulit kung gawin yung mga bagay. Hindi ko alam kung sa preparation ko ba o sa alam. I'm really not multitasker, I guess. At ngayon ko nakikita yun, napakaraming social media accounts na kailangan bantayan, kailangan gawan ng content. Iba-ibang audiences, iba-ibang klase ng pag-iisip, iba-ibang klase ng taste. I've been acting for 20 years. Kasama yung time na wala pa ako sa mainstream showbiz. Yung nandun ako sa teatro, sa pelikula. Sanay ako gumawa ng isang project at a time. Lie down. Yun. Kaya ngayon na sinasabay-sabay ko, nagkakaroon talaga ako ng kalituhan. Kahit recently ko lang nahanap kung ano ba dapat yung gagawin ko at ano ba yung gusto kong gawin. At yun ay magturo ng acting, mainly mag-develop ng taste, maka-affect ng taste, magturo kung paano maghanap ng taste para sa mga tao. Mainly for TikTok, yun yung ginawa ko. Yun yung napag-desisyonan kong gawin. Mag-focus sa pagtuturo ng acting. Hindi ko alam pa sa iba, like sa Facebook, hindi ko alam kung paano. Sa Instagram, medyo pareho pa rin, pero mas lifestyle, mas pinapakita ko kung sino ako as a person or mga achievements ko, yung mga ginagawa ko at currently. Pero sa TikTok talaga yung feeling ko luminaw ako. Sabi ko nga mas mahirap talaga ngayon kasi napakaraming yung nakikita ng version ng success. Pero hindi nyo nakikita yung trabahong ginagawa nila. So, ang dating nung minsan sa inyo instant success yung mga nakuha nila. Hindi nyo alam kung ano yung trabaho ng mga tao bago sila nakarating sa kung naasan sila, kung gaano kahirap, kung ilang oras yung binigay nila, ilang panahon, ilang mga sacrifices. Kasi kung ako tatanungin nyo, ayoko na umasa kayo sa libre. Ayoko na umasa kayo sa handouts. Although, I'm being generous as much as I can para ibigay sa inyo yung impormasyon na kaya kong ibigay, nasa sa inyo pa rin kung gagawin nyo yung extra mile. Extra mile meaning, magbibigay ka ba ng mas sobra pang trabaho kaysa dun sa ini-expect mo? O na ina-expect mong ibigay o sa willing kang ibigay. Ganito kasi yan
Nakita ko to sa parang quote. Or, yeah, a quote na parang kinonect ko sa isang interview din ni Denzel Washington. Sandali lang. Ayun nga. So, yung quote na yun, na kinonect ko dun sa isang sinabi ni Denzel Washington. Hindi sila pareho-pareho, pero basically, ang nakuha ko dun ay kapag nag-uumpisa ka pa lang, work hard. Harder than anyone else. Go the extra mile. Kapag nag-uumpisa ka pa lang, nagsisimula ka pa lang hinahanap mo pa lang yung lugar mo sa space na gusto mong mapuntahan o gusto mong kalagyan. Eventually, tsaka ka mag-work smart. Tsaka ka maging, oops, hindi ko gagawin to, hindi ko gagawin yan, hindi ko gagawin to. Kasi alam ko na kung tungkol saan yung gusto kong mga gawin. Alam ko na kung sino ako as a person. Pero habang you're figuring things out and habang you're looking for opportunities to start, explore. Tumalon ka lang. Tumalon ka lang. Tapos, huwag kang matakot magkamali. Ito pa ulit-ulit ko sinasabi sa sarili ko na malamang ito yung sinabi ko kung nakausap ko yung sarili ko nung bata ako. Huwag kang matakot magkamali. Ako kasi puno ako ng takot nung mas bata pa ako. Pero nung nasimulan ko na, wala, kung ano-ano na pinagagawa ko. Kaya nga na sinasabi ko sa inyo ano ba sa'yo ang pag-arte? Kasi ang pag-arte, kasama yan sa buhay mo. Kasama yung trabahong binibigay mo. Kahit hindi ka pa, kahit wala kang produksyon. Ay, sa totoo lang, ang pag-arte, napakaraming paghihintay. Ang pag-arte, pagkilala sa sarili. Ang pag-arte ay pag-intindi sa buhay. Siyempre, hindi ko yun alam nung mas bata pa ako. Akala ko dati parang basta mapapanggap lang ako na ibang tao. Ganun lang, tapos okay na. Ang pag-arte ay trabaho. Hindi ko nasasabihin sa inyo na kasi pag-arte ay trabaho. Akala kasi natin kapag nakakakita tayo ng mga videos, pag ginawa natin yung mga bagay na yun, yung mga tinuturo nila, magiging successful na tayo. Dadali na yung paghahanap ng daan. Hindi ganun yun. Guide lang yung mga bagay na yun. Mga techniques para padaliin ng konti, para tumulong, pero hindi ibig sabihin yun ang lulutas sa lahat ng problema mo. Ako nakalimutan ko na nga kung bakit ko sinimulan tong video na to. Dahil di ako nag-viral. May push and pull ako minsan na parang minsan gusto mo syempre marami nanonood sa'yo. Pero at the same time, gusto mo rin magbigay ng value. Sabi nga nung isang TikTok content coach, paano pag gusto mo? Madaming tao o gusto mo na magkaroon ka ng strong following? Honestly, gusto ko lumapit sa akin yung mga tamang tao. Sana ikaw yun. Sana ikaw yun. Kasi kung ikaw yun, magiging generous naman ako as much as I can be. Yung sinasabi nga ng mga tao na problema ko madalas dahil sobra akong generous. Iba kasi yung pakiramdam ko kapag may nakukuhang value sa akin yung mga ibang tao. Kapag meron silang natututunan from me, kapag may nakita akong natututo mula sa mga sinasabi ko. Kaya nga ngayon kahit may consultation ako o may coaching ako, maliit pa lang yung sinisingil ko Kasi gusto ko muna makita na magkaroon ng effect kung ano yung ginagawa ko. Kasi kung hindi, ka naman kukunin yung pera mo kung wala namang silbi na binibigay ko sa'yo, di ba? Mahirap yung social media. Para sa akin. May mga tao na mas may kaya nito alam ko. Pero hindi ko alam. Dahil ba all or nothing akong tipo ng tao. Tapos akala ko dati, yun lang gagawin ko. Aarte lang ako. Mali ko ba magkakaroon ng pandemic? Mali ko ba magkakaroon ng bago sa landscape ng industriya? O sa mundo ng pag-arte, pagkakwento. Hindi mo alamin Pero siguro yun ang may message ko. Huli kong message. Labas ka sa mundo ng app mo. Lumabas ka sa kung nasaan ka lagi. Mag-search ka sa mga lugar na hindi mo inaakala. Kasi doon ka magsisimula. Mga lugar na hindi mo sanay napuntahan.
Doon ka matututo. Yung takot na nararamdaman mo dahil baka magkamali ka, wala yan. Sa umpisa lang yan. Tumalong ka. Tumalong ka with me. Kasi ako rin natututo pa lang ngayon eh. Natututo pa lang ako ng mga bagong bagay na inaaral ko pa rin, na mas ine-embrace ko na. Sumusubay tayong tumalon. Promise ko naman alalayan kita as much as I can. Kapag nandun ako, kapag kaya ko, alalay ako. Siguro nagbabago rin yung mood ko kasi nag-uulan na. Parang nagbago na yung panahon. Mula dun sa sobrang init, nagiging mas makulimlim. Alam ko hindi ako nag-iisa. Alam ko diyan ka. Nahihirapang ka din, kagaya ko. Ayoko lang siguro na isipin mo na darating lang basta sa'yo yung mga bagay kung hindi mo paghihirapan. Hindi mo bibigyan ng panahon. Hindi mo pagtutuunan ng pansin. Hindi mo pagdidesisyonan. Salamat sa pagsama sa akin habang naghugas ako ng plato. Alam ko yung content ko ay very far from a lot of contents out there. Yun lang. Kung di mo pa ako kilala, kung ngayon mo pala ako nakilala, pwede mo ako i-follow sa Facebook, Nico Manalo. Pwede mo ako i-follow sa Instagram, Nico Manalo. Pwede mo ako i-follow sa TikTok, Turuan Kita Acting, TURUANKITAACTING. At dito, kung gusto mo pang i-follow, habang kinakausap ko yung camera, habang nag-aanap ako ng mga shots na hindi mo ikaka-boring, habang inaaral ko yung filmmaking. Papunta ako doon Papunta ako sa filmmaking. Sa paggawa ng... Sana magawa ko na yung unang-unang short film. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, pag-overthink. Excited ako i-share yun sa'yo. Excited ako na i-share yun sa inyo. So, sana okay ka. Sana okay yung mga mahal mo sa buhay. Sana masaya ka ngayon kahit makulimlim at maulan. Ingat ka lagi. Usap tayo ulit. Bye-bye.